Cepeda just outside of the Supreme Court, where we are hearing hundreds of the supporters of former President Ferdinand Marcos rejoicing after the news broke that the Supreme Court allow a hero's burial for the former president. Let's watch. Ang sarap po ng pakiramdam. Ito po ay Nora, patak ng luha sa sobrang saya. Bakit po kayo naiiyak sa tuwa? Naiyak ako sa tuwa, naiyak ako sa tuwa. Nabibigyan na yung aming presidente. Wala po, kinatuwa ako, kaya po ako naiiyak. Dahil ito po, marami po mga batikos ang Gano'n na ho kayo katagal na naghihintay dito sa labas sa Supreme Court? Mag-isang rally na po. Mula nung mag-isang rally nandito kami lagi. Ngayong araw ho, anong oras kayo dumating? Kanina pong maga, mabanda alas 9. Galing pa po ako ng Pampanga. Kaya medyo tinanghali ako. Ano pangalan mo, nanay? Rosario Pampanga. You've just seen some of the supporters of former President Marcos getting very emotional over the decision of the Supreme Court to allow a hero's burial for the former president. Now let's go to the anti-Marcos groups and let's see their reaction.
Flores, si Pedro Ho, reporter ng Rappler. Nagkaroon na po ng balita na pumayag po ang ating mga SC Justices na bigyan ng Heroes Burial si former President Marcos. Sir, anong nararamdaman nila? Siyempre, papatuloy naman namin yung gaya naman ng sinabi ni former Congressman Nery Colmenares. Pagpapatuloy namin ang laban, whatever the decision is. Kaya tuloy ang laban. Wala pa namang pagbabagong esensya sa lipunan eh. Kahit napatalsik ang mga Marcos nung panahon ng martial law, wala pa rin namang esensya na nagbabago. Kaya may martial law, wala. Ililibing man si Marcos o hindi sa libingin ng mga bayani, patuloy ang paglaban. Pinapakita lang naman na talagang merong kinakatigan itong mga SC Justices, no? Sinasabi niyo ba, sir, na na-politicize ang decision? Posible, pero wala ka sapat na evidence pero ma-influensya lang mga Marcos eh. Sir, hindi po ba ito isang malaking setback? Kasi kung tutuusin, maskin si President Rodrigo Duterte, suportado po ang paglibing na ito. Yun ang pananaw ni Presidente Duterte. Pero sa bahagi ng progresibo, hindi namin sinusuportahan yung kanyang Sir, paano niyo po ngayon ipagpapatuloy ang laban? Pwede namang i-appeal yan sa Court of Appeals eh. At saka iba't ibang forma ng pagkilos at discussion para ilinaw sa taong bayan na hindi talaga tunay na bayani si Marcos. Sir, umaasa ka po na maapila pa na pwede rin ang desisyon? Oo, siguro. Sa tulong ng mga lawyers na. Salamat. Pangalan po? John Wicks Labanan. Ano pong posisyon sa bayan mo? Organizer. Maraming salamat. Okay. You have it. You've just seen the reactions of both the pro and anti-Marcos groups in light of the news that the Supreme Court justices in a 9-5 decision voted in favor of a hero's burial for the late President Ferdinand Marcos. Now continue following Rappler as we give you live updates on the official announcement in a few minutes inside the Supreme Court, and we will also be giving you reports more on the reactions of both the anti and pro groups. Ma'am, isa ka nila po. Ma'am Amy, pwede bumaba. Baba lang po. Babaho lang ako. Baba ka na. Grasya ka, anak ka. Umalis ka lang. Umalis ka muna. Ma'am, anong nararamdaman ninyo that the SC allowed a hero's burial for your father? Yes, it's a state burial. We're delighted. It's been 27 years na napakahaba na ng panahon sa wakas. Nabigyan na ng karapatan ng tatay ko na Ma'am, was this expected? Wala ko kami ina-expected. Puro trabaho lang at dasal. Kaya maraming salamat sa Suprema. Higit sa lahat, maraming salamat sa may kapal. Hindi para rin wala kami nakakalimutan. I'm so grateful. Thank you very much. At makikinig tayo ng 1:30 kung ano yung dahilan ng ating Korte Suprema. Interesado rin kami kung anong pasihan nito. Dahil baka may tuloy-tuloy pang mga MR. Ma'am, do you feel vindicated given all the criticisms against your family over the years? Tagal ko na nakalimutan yung mga alitan na yun eh. Tuloy-tuloy lang. Nanonood naman kami, tuloy-tuloy lang lang. Ma'am, tingin niyo nakatulong that President Rodrigo Duterte favors the hero's burial of your father? Hindi ko alam kung may influensya, wala naman siya na-appoint sa Supreme Court. Pero syempre malaking bagay sa public opinion, napaka-popular ng Presidente Duterte. Kahit hindi namin hiningi noong nangangampanya siya ng 2015, pinangako na niya sa Ma'am, what initial plans for the burial? Ano pong initial plans? Wala pa, hindi ko pa nakakausap ang mami ko at si Bongbong na-stack up na sa Tacloban. Tapos sabi ko muna sila kung ano. At syempre ito ay goal ng Secretary of Defense. Sila may hawak ng libingan. So up to them. But ma'am, if you do it as soon as possible, ma'am? Well, syempre
kasi simple lang naman eh. Soldier's burial lang naman yan eh. Wala namang bongga-bongga. At the same time, healing and reconciliation. Yes, talagang maraming salamat sa ating Korte Suprema. Malaking bagay din to para sa ating bagong Pangulo na nanawagan para sa paghihilom at pagkakaisa ng bansa. Kung kaya natin kausapin ang ating mga kapatid na Muslim, kaya natin kausapin ang mga dating NPA at CPP, kaya rin naman siguro pagbigyan ng mga Ilocano at lahat ng loyalista sa Metro Manila, Southern Tagalog, sa Region 8 at Tacloban, sa lahat sa amin na nagmamalasakit sa aking pamilya. Ma'am, apilan niyo sa mga anti-Marcos groups. Well, sa akin kasi, galangin natin at tumalima tayo sa hatol ng ating Korte Suprema. Mangibabaw ang batas bago ang lahat at kung ano man yung ating sama ng loob, pwede tayo magdebate hanggang kingdom come. Para sa akin, ang tatay ko ang pinaka-the best. Siyempre, ako alam. Sa kanila, galit na galit sila. Huwag na tayo magdebate kung ano man ang galit, pagpopoot, hinanakit sa inyong puso. Let it go na po. At pagpapatawad na lang, mag-move on na tayo, magkaisa ng Pilipinas at isang buong bagong Pilipinas ang ating itatag. Ma'am, mensahe po sa hundreds or supporters na nandito yun na naiyak din pagkadinig nila. Yes, maraming salamat sa mga nanggaling pa sa Davao, galing pa sa Visayas, higit sa lahat yung mga galing sa Solid North na talagang naglakbay. 2-3 beses na to, ako'y nahihiya na nga sa kanila. Sabi ko, huwag na kayong pumunta, ayaw paawat. At higit sa lahat sa marundong nilang pagdadasal. Pati yung mga maliliit nilang anak, binitbit, kahit mainit, kahit napakalayo. Dahil sabi nga, nakikinig daw ang langit sa maliliit na bata, kaya binitbit pati anak nila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Itutuloy natin to. Huwag tayong magmalaki, huwag tayong mangibabaw. Ang atin ay bigyan ng tulong ang ating bagong Pangulo, magkaisa tayo at huwag na rin tayo magalit sa sino man hindi sumasang-ayon. May day po po naisip ko kailan Wala kami kaplano-plano. Ang Supreme Court ang inaantay namin at hindi ko alam kasi kailangan makinig muna tayo sa hatol nila kung meron pang motion for reconsideration at iba pa. Napakarami kasing petitioner eh. But ma'am, if it were to, deep in your heart, inaasahan nyo to na ito talaga? Wala akong inaasahan. 27 years na eh. Mahirap na umaga. Parang tumanda na ako sa kakaintay. Ganon. Pero sa kabila nito, it's a personal victory for me. Kumbaga, sa mga anak, may kanya-kanyang papel. Yung kapatid ko, kailangan lumaban sa politika. Si Bongbong yun. Ako naman yung daughter eh. Ang parang inatasang papel ko naman eh. Kailangan malibing ko yung tatay ko. Kaya parang sa akin malaking bagay ito. Ito yung huling habilin na minsan di ko maintindi kung bakit kailangan pa sa libingan. Ano ba naman, marami naman libingan dyan. Andyan naman Ilocos, kaya laki-laki. Subalit, sundalo yung tatay ko eh. Nasa isip niya na kailangan yung ospital ng sundalo. Kailangan kasama niya yung mga kawal. Kailangan sa libingan siya magmamamaya pa. So, ayun. Ma'am, sorry po. Sinasabi ko kasi nung kabilang side, ang horrible ending ng putong sa saga ng martial law na binayan. Ayoko na mag-comment kasi happy-happy ako. Emotional na reach out to them, ma'am. Emotional ka ngayon, medyo tearing. Yeah, malaking bagay kasi ito sa akin eh. Kasi parang ito yung pinangako ko na hindi ko matupad-tupad. Magte 30 anyos na, nagtandaan na kami, may apo na kami, wala pa rin nangyayari. So kung maisatupad ko to, parang malaking bagay para sa amin ng nanay ko. Alam na ni ma'am, Hindi ko pa nakakausap, tumakbo ko rito kasi ayoko paniwala. Ganun ka-tense ako dito. Tumakbo muna ako sa Supreme Court para malaman kung totoo nga itong sinasabi na nanalo dito. ma'am, if it were up to you, would you want your father to be buried within the year? Para sa akin, sa habang ng inantay, paspasan na natin. Total, simple lang naman. It's just a soldier's burial. Wala namang bonggang-bonggang state funeral at ano-ano pa. Ibigay lang yung nararapat, yung simpleng marcha, yung simpleng libing na kasama ng bandila. Yun lang naman ang inaasahan niya eh. Yes, ma'am, do you have a date na? Wala, hindi pa kami nag-uusap ng pamilya, hindi pa namin alam kung ano ang mga susunod na legal moves. Hindi rin namin nakakausap pa sina Secretary Lorenzana, ang mga
general at yung mga talagang namumuno dyan sa libingan. Pero to-follow na yun, ma'am, ano? To-follow na lahat yung decision na. To-follow na yung pag-usap nyo kina Secretary Lorenzana. After this? Yeah, oo. Kung ano yung gusto nila, kung ano yung convenient, yun na agad-agad. No fuss, no fuss. Let's do it na. Ma'am, yuko ka. May camera sa likod. Okay, tama na. Atras na po. Atras na po. Lalabas na si ma'am. Okay, there you have it. That was former President, Ilocos Governor Imelda Marcos. Obviously, I'm sweating all over. Kasiksikan kami when we interviewed you. Please tune in to Rappler for more updates.